Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Grabe, sa kabila ng mga batikos na natatanggap ng pulis na ito ngayon sa social media, kaso na kanyang natatanggap ngayon at maging pagpapatawag ng PNP sa kanya ay patuloy pa rin na naninindigan sa kanyang pananaw sa politika ang pulis na ito. Kaya naman panoorin mo ang video na ito at ikaw na naman ang humusga. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera, di ba? Pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Di ba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy na movie, kung napanood niyo yung Troy na movie. Yung pinafront ng mga hari, yung mga lowest mammal. Di ba? Yung mga pinakamababa nilang warriors. Baga, sa PNP, yung mga patrolman lang. Kasi kahit mamatay sila, wala silang pakialam, di ba? They are the lowest mammal. Ganun tayo eh, lowest mammal kasi tayo, kaya wala silang pakialam sa atin. Kaya kahit anong sabihin natin, hindi nila pinapakinggan, hindi nila pinapakialaman, kasi lowest mammal nga tayo. Pero di nila alam na yung lowest mammal na yan, wala ding pakialam sa kanila. Diba? That's the irony. That's the irony of the organization. Kung yung pinakamataas walang pakialam sa pinakamababa, yung pinakamababa naman walang pakialam sa pinakamataas. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, wala silang pakialam. Kasi anong boses natin? Lowest mammal tayo eh. Hindi sulitin na natin. Habang wala silang pakialam sa atin, buga lang tayo ng buga. Di ba? Yun yung point. Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabatikos sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman eh. Kaya sige lang, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? If you got nothing, diba? If you got nothing, you have nothing to lose. Sabi nga nila. Ako, patrolman pa lang ako. But, ano lang kung patrolman ako? Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, di ba? I've got nothing. I have nothing to lose. Pero sila, mga general sila, they have everything. They've got everything. Kung magkakamali sila, they will lose everything. Di ba? Yun yung lamang natin. Yun yung lamang natin mga kasama. If you got nothing, you have nothing to lose. Kaya sige lang, bembangin natin sila para marinig nila yung mga hinaing natin. Kasi mababa lang tayo eh. Hindi nila tayo naririnig. Ito, isa rin tong traffic na to eh. Problema ng Pilipinas yan. Nung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit walang traffic noon? Siyempre, may pandemic noon. Di ba? May pandemic kasi noon eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng pandemic sa Pilipinas. Alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Para tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic nung panahon ni Duterte.
tumahiming kasi nawala ang traffic. Nawala ang daming nawala noon. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte, ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga kurap. Diba? Eh ngayon, panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala nung panahon ni PRRD, bumalik naman sa panahon ni PBBM. Adi ba ba? Inyamet ten nga pa nagbiyahe na apaw. Ani mabba. Sa ano kasi yun, sa Tugigaraw, ani mabba. Ano ba yan? Parang ganun. Ano ba yan? Ay. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa lahat ng mga sinaglawin dyan, mga classmate yung nanonood. Kumusta kayo? I-comment nyo yung mga gusto nyo sabihin sa PNP. I-comment nyo na kasi ito na yung pagkakataon nating sabihin lahat ng mga hinaing natin, mga kasama. Sabihin natin lahat ng mga gusto nyong sabihin sa organization para marinig nila na meron tayong reklamo. Kasi kung hindi tayo magre-reklamo, anong mangyayari? Aabusuhin lang tayo, mga kasama. Diba? Organization yan eh, organization. So kailangan magkakasama tayo. Kailangan kung ano yung hinaing ng mga nasa tao sa baba, marinig ng mga nasa taas para magkakasundo tayo, di ba? Kung hindi tayo magkakasundo, walang mangyayari sa organization natin. Kahit anong gawin nila sa taas, hindi rin naman susunod yung nasa baba. Anong kwenta nun? Di ba? So kailangan talaga, kailangan sumunod. Ay hindi, kailangan magkasundo muna tayo. Kailangan magkasundo muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Kaya nga ang word na sundo tsaka sunod parang pareho lang yung mga spelling niya, diba? Sundo, sunod, pareho lang yung spelling nun. Nagkabaliktad-baliktad lang. Diba? Isipin nyo mabuti. S-U-N-D-O, sundo. Sunod, S-U-N-O-D. Diba? Parehong pareho yung spelling, parehong pareho yung laman ng mga letters niya. Nagbalik-baliktarin mo, di ba? Pero same lang yung laman noon kasi magkarugtong talaga yan. I mean, baga dapat pantay yung mga yan, magkapantay yung dalawang word na yan, sunod tsaka sundo. Di ba? Paano ka susunod? Paano ka susunod sa taas kung hindi kayo magkakasundo? Di ba? Isipin niyong mabuti, mga kasama. Paano ka susunod sa boss mo kung hindi kayo magkasundo? Yung gusto niya, ayaw mo. Yung gusto mo, ayaw niya. Paano tayo magkakasundo yan? Paano tayo susunod sa kanila kung yung gusto nila, hindi tayo sang-ayon sa kanila? Diba? That's the point. Paano tayo aasenso bilang organisasyon? O, sa organisasyon na lang muna tayo. Wag muna tayong lumayo. Paano tayo aasenso sa organisasyon kung tayo mismo hindi nagkakasundo? Mga kasama, isipin niyo mabuti. Legit na pulis, asar na naman basher mo. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam sa mga basher na yan kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, mga kasama. Hindi nila alam. Mga basher lang yan, wala silang bilang. Kung gusto nilang malaman yung pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, uniform personnel, try nilang pumasok sa PNP, try nilang pumasok sa AFP. Basta pumasok sila, malalaman nyo kung ano yung nararamdaman namin ngayon. Diba? Watak-watak na kami ngayon, mga kasama. Totoo yan. Watak-watak na kami, hindi na kami organisasyon. Hay, kumbaga sa pamilya, kumbaga sa isang pamilya, yung tatay namin hindi na namin kasundo.
Di ba? Yung tatay namin, yung leader ng pamilya na yan, hindi namin kasundo. Ayaw namin sa kanya. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero yung mga anak niya, ayaw na sumunod. Ayaw na sumunod sa kanya. Pero kailangan naming sumunod kasi hindi niya kami papakainin kung hindi kami susunod sa tatay namin. Di ba? That's the analogy. Kung anong nangyayari sa organisasyon namin, ganyan na ganyan mga kasama. Parang isang pamilya na hindi nagkakasundo. Sabi nung nanay, ganito ganyan. Sabi nung tatay, ganito ganyan. Ganito gawin nyo mga anak, ganito. Sabi nung mga anak, ayoko yan tayo, ayoko ng ganyan. Yung mga iba, lumayas na sa bahay nila. Pumunta na sa kabilang bahay, di ba? Kasi ayaw na yung nangyayari sa bahay nila. Ayaw na yung nangyayari, ayaw na yung nakikita niya. Ayaw na niya, hindi na niya masikmura yung nakikita niya sa bahay. Diba? Ganon ang nangyayari nga mga kasama. Ganon ang nangyayari. So, ewan ko kung anong mangyayari sa Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanya na lang tayo kapag nagkagulo ang Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanyang mag-alsabalutan na lang tayong lahat. Di ba? Ako, pulis ako, pero aaminin ko, hindi ako agree sa nangyayari ngayon. Hindi ako agree sa administrasyon eh. Hindi ko naman sinasabing rebelde ako, pero hindi lang ako sumasang-ayon sa nangyayari. Ayoko yung nangyayari, ayoko nang nagkakagulo. Kaya nga tinawag kaming mga police officer bilang peacemaker, di ba? We are the peacemaker of this country. At ayaw namin na nagkakagulo kayo. At nagkakagulo tayong lahat, di ba? Pero ang dami kasing nanggugulo eh. Di ba? Kung sino pa dapat yung nagpapatino sa ating lahat, siya pa yung nanggugulo. Diba? Siya pa yung nanggugulo, siya pa yung nagpapasimuno ng gulo sa Pilipinas. Hay! Isang pagpapatunay na bilang isang Pilipino, iba't iba man ang antas ng ating pamumuhay, iba't iba man ang ating posisyon dito sa Pilipinas, ay may karapatan tayong magsalita. Ngunit ibahin natin ang pulis na ito dahil kahit ang kanyang posisyon ang nakataya ay patuloy pa rin siya nagsasalita sa kanyang political view na hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin sa social media. Kaya naman siya mo ng video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagbibigay ng reaksyon at opinyon ng pulis na ito sa social media? Dapat na ba siyang tumigil o magpatuloy dahil demokrasyang bansa tayo? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.